Ayan mga kadiskarte, oh, ang kanyang baboy malalaki na. Gandang umaga po mga kadiskarte. Ngayon po ay tatanong natin kay Mrs. kung ano yung mga routine niya sa kanyang paglilinis ng kanyang baboy. Anong ginagawa mo sa tuwing umaga bago ka magpakain ng baboy? Base sa aking karanasan, ang ginagawa ko tuwing umaga bago ako magpakain ng baboy. Ang ginagawa ko, nililiguan ko muna sila sa edad na mag-aapat na buwan. Pagkatapos ko silang maliguan, lilinisin ko yung itaas ng kanilang kulungan para bago ko sila bigyan ng pagkain. Dahil kung hindi ko sila bibigyan ng pagkain, hindi ako makakapaglinis, magugulo sila. Magbabangayan. Kaya ang ginagawa ko, sinasabuyan ko muna sila ng pagkain sa itaas. Pagkatapos kong masabuyan sila, papasukin ko yung kulungan at itutuloy ko ang paglilinis. Lilinisin ko yung kanilang inuman, yung lahat ng kulungan. Saka yung dumi, inawalisan, ganun. Yung dumi, dinadaspan ko yun, inihuhulog ko doon sa butas ng kanilang kulungan. May butas yun doon. Pagkatapos ng maihulog ko yon, lilinisin ko yung, bubuhusan ko yun, i-sprayan ko ng pang-spray, pawalisin ko yun, lilinisin ko maigi. Pagkatapos kong malinis, ipagpapatuloy ko ang pagpapakain sa kanila. Ilang takal naman ang pinapakain mo kada isang baboy? Yung tamang pagpapakain. Kada isang baboy, pinapakain ko sila ng kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa tanghali, at kalahating kilo sa hapon. Bali, 1.5 ang kinakain nila sa isang araw, Oo, bawat ganun isang ang baboy. kinakain nila sa isang araw. Kaya Sige, tingnan natin kung paano mo lilinisin yung kulungan. Puntahan natin yung iyong babuyan para makita natin kung talagang makita ng ating mga viewers kung paano, at saka doon sa mga bago pa lang nag-uumpisa mag-alaga ng baboy, kung paano nila matututunan yung pagpapakain araw-araw at paglilinis ng kulungan sa umaga. Tara, puntahan na natin. tayo na. Ayan mga kadiskarte, magtatakal na ng pakain si Mrs. sa kanyang, ano yung tinatakal mo na yan? Ito ay developer para doon sa dalawa. Developer? Doon sa inahin. Sa inahin ito. Meron ka rin palang inahin na pinapakain. Ilang takal naman ang pakain ng inahin mo? Sa aking inahin, sila ay ginigit ako dahil napakataba na. Dapat payat ang inahin kasi hindi maganda sa isang inahin yung Pinapakain lang sila sa naghapo ng 1 kilo. Ito ay ito. ano naman yung pinapakain mo sa ilang buwan na ba yung finish Yung akin naman, patiner? patiner, Ano yan? Ano yan? ito ay Pedrolax. finisher na ito. Mag-finisher na ako. Kasi ito ay mag-aapat na buwan na, kaya mag-finisher na ako. Ilang takal naman yung ginagawa mo? Dapat, ang bawat isa sa kanila ay makakain ng 1 kilo. Sa maghapon. Apat sila, di ba? 1 kilo maghapon sa finisher. Finisher. Bawat isa. Bawat isa, kailangan apat ang patiner po. Di ba, hindi ba pwedeng dagdagan? Kung, di ba, dapat isa't kalahati na sila Pwede sila para kung sila hihingi pa, dagdagan pa rin. Kasi kung hindi mo sila papakainin, hindi nga sila.
Ano ba ang ano ng finisher pampabigat? Ang finisher ay pampasiksik ito ng taba. Para Ng laman. maging maganda ang kanilang karne. Ayan na. Tayo na. Ako na magbibit-bit niyan. Para makita natin yung alaga doon kung gano'n ba siya kalalaki talaga. Ayan mga kadiskarte, oh, ang kanyang baboy malalaki na. Tingnan natin kung paano niya nililinisan yung kanyang baboyan. Nililiguan mo muna sa umaga. Bakit ka nililiguan? Maaga pa, malamig. Maging malinis ang kanilang katawan, ang kanilang pagkain na hindi na rin magkakaroon ng dumi. At masarap silang kumain kapag bago nito. Ayan, naliligo sila. Oh. Kaya maging stress ko muna sa katawan nila bago sila kumain. Ginagawa ko sa kanila tuwing umaga. Ilang buwan na yung baboy na yan? Ilang buwan na sila? Mag-aasal ngayon. Sa kapatid. Nakakaliskarte, medyo maingay. Maingay dito dahil naghuhugas si Mrs. ng kanyang babuyan. Pero ayan, ang lalaki na nila. Mga, sa kalkula mo, mga ilang kilo na yung mga yan. Ilang kilo? 100. Mga 100? Ang lalaki na, no? Wow. Ang gaganda ng baboy. Yan po yung kanyang ginagawa habang ako ay nasa abroad noon. Nag-aalaga siya ng baboy. At ayan, bintahin na yung kanyang baboy, pinipinisher na niya. Ayan mga kadiskarte. Kahit sa bahay lang ay kailangan nating mag-alaga ng baboy para backyard farming din yan. Tulong sa ating kabuhayan. Kaya kahit nasa bahay lang si Mrs. ay meron siyang pinagkakakitaan. Isa pong magandang diskarte yan sa mga may pamilya. Mag-alaga po tayo ng baboy Yan, bago dito. para sa gayon may dagdag kita tayo. Bago ko tuloy ang paglilinis ko, ang taas na ito ang nililinis ko. Ayan muna pa kay ano na yan. Dahil bibigyan ko muna talaga ng pagkain para hindi sila maingay. Ayan, bago ko ituloy ang paglilinis, bibigyan ko muna sila ng Pagkain. Nasaan yung pagkain? Nandun yung yata sa may pinto. Ito naman yung kanyang inahin. Yung inahin niya. Ayan. Ito yung isa, napakalaki. Ayan. Ito yung kanyang baboy, ang laki oh. Ayan, bibigyan ko muna. Ayan, magbibigay siya ng pakain. Ano yung finisher? Finisher na ito. Yan ang ginagawa ko sa kanila para sila ay manatinig. Hindi sila manggulo. Paglilinis ko. Ayan, kumakain na sila mga kadiskarte. Tahimik na sila. Hindi na sila nang gugulo. Nakatakal. Tapos, papasukin ko yan. Papasok ako sa kanilang kulungan. Kailangan ko ng walis. Pinapasok mo pa pala yung kulungan. Papasok ko yan, tapos bubuksan ko yung butas sa safety tank. Kasi maraming tae oh. Ayan oh. Tahimik sila, hindi sila nang gugulo doon sa naguhugas. Ayan. Ganun pala yung paglilinis ng kulungan. Kailangan Takip sa safety tank namin. mayroon silang pakain doon sa dulo. Yan. Pagkatapos sunod,
Ayan, oh. Lilinisin ko yung, pag nabuksan ko Ito yung walis. lilinisin ko yung kinuha nila. Ayan. Kailangan pala diskarte rin yung paglilinis. Para hindi sila nanggugulo. Para hindi sila Bakit ba sila nanggugulo. pinapakain? Bakit sila pinapakain habang naglilinis ka? Ako mag-isip. Pinapakain ko sila habang ako naglilinis para hindi nila ako magbuluhin. Nangangagat sila eh. Pag hindi sila silang pagkain, ito ang kanilang tututubi ng kagat. Mas mabilis maglinis pagka gano'n na hindi sila nang Oo, Nangaabala. mabilis kapag sila eh, habang kumakain ganyan lang po sila, mga kadiskarte pala magandang gawin. yun yung paglilinis. Para lalo't ganyan apat ang babo ang partner Malaki niya. na sila, kaya na nila ako itumba kung sila ay hindi kumakain. Ayun, mabilis nga kasi hindi sila nangaabala. Saka mayroong kaming tubig na ganito, oh. May spray lang namin yung ano para mabilis yung paglilinis. Ayan, diyan ko sa butas ng sisitang, diyan ko ihuhuga sa yung pait. Ayan. Ayan ang ginagawa ko. Para malinis ang kanilang Habang kumakain yung mga baboy, naglilinis si misis doon sa baba ng kulungan. Ayan, oh. Tahimik ang mga baboy pagka kumakain. Hindi sila nanggugulo doon sa paglilinis. babrasin ko yung kanilang kulungan. Ito, ganito ginagawa ko para malinis. Ayan, oh, para mawala yung amoy. Ginagayan ko yan. Ito nga pala mga kadiskarte ay may septic tank sa ilalim. Kasi maliit lang yung area, ay nagpagawa kami nung septic tank. Tapos tinatakloban lang namin pagkatapos linisin. Ayan. Bali dalawang septic tank ito. Ito doon sa may inahin. Ganon din sa ilalim, meron din yan. Pinagawan talaga namin para hindi nakakaano yung dumi sa kasi malapit kami sa mga kahanggan. Bayan kasi itong pang lugar na ito. Kailangan nating maging maingat sa pag-aalaga ng ating mga baboy, lalo't meron tayong mga kahanggan. Siyempre, haba natin na hindi tayo makaperwisyo ng iba. Kaya hindi tayong mag-alaga, kailangan lang meron tayong septic tank kapag ano na kanilang mga baboy. Ngayon, kulang ang pakain nila. Lalagyan ko pa ulit sila ng apat. Sige na, ako na maglalagay. Ano ko na din. Lalagyan ko na lang, ano?